nga pala si Marvin Andrew Cruz. Kilala nila lang ako sa tawag na Marbs. Nakatira ako sa Pulilan, Bulacan. Photographer ako, part-time photographer, videographer po at the same time. Nagbabanda rin po ako, full-time band po. So nakilala ko lang naman yung minivan kasi dati talagang nangangarap ako ng sasakyan na something reliable, tsaka kasi kailangan din namin talaga ng sasakyan na kaya mag-haul out ng marami, at the same time kaya makipagsingitan sa mga maliliit na espasyo. Kailangan namin talaga ng sasakyan kasi since naka-tricycle lang kami, sabi ko sa lola ko, kasi may sari-sari store kami, di namin kaya ibigay yung pinaka-maximum na kayang bilhin kasi maliit lang space. Then siksikan kami sa loob at the same time. So sabi ko, lola ka ako, one day siguro makailangan na natin ng something na kayang mag-haul out ng maraming item. Nirecommend ako sa kanya yung nakita ko nung nalaman kong every wagon pala ang tawag sa ganito, baka automatic, mas madaling i-drive, cute siya. Yun, doon kami nag-start, mag-canvas kami ng every wagon. So ang pangalan pala ng minivan ko is Wagyu, kasi usually di ba sa Japan, ang tawag natin sa beef steak nila, Wagyu. Then at the same time maliit. Then ang minivan natin is coming from Japan, so pili ko Wagyu. Pinaka-memorable trip ko na kasama si Wagyu nung nag-SM Pampanga kami. Kasi may mga kapatid ako, 3 kami. Usually, malalapit na lugar lang kami nakakapag-trip ng tricycle kami kasi masyadong limited, di kaya ng sasakyan. Nung nakapag-invest na kami ng sasakyan, nakakalayo na rin kami. Pinakamalayo, memorable sa akin is Pampanga kasi first time ko talaga siyang madayo ng ako lang yung nagda-drive, din at the same time kasama ko buong pamilya. Naging memorable sa akin yun kasi nakikita ko silang masaya. So, nagagamit naman namin siya regularly. Kung tutuusin, everyday driving namin siya. Ang fuel consumption namin is average lang, tama lang. Kaya naman, murang-mura sa ano namin. Pangailan. Ay, Sir Mayor! Sir! Kumusta? Okay naman po. Sino kausap mo? Kita ko may kakwentuhan ka kanina eh. Oh. Ayan, si Sir Marbs. Sir Marbs, kumusta po? Narinig ko kanina, kayo ay from Pulilan, Bulacan. Yes. Ayan. Narinig ko kasi may kakwentuhan siya. Ewan ko kung sino kakwentuhan niya. Tapos narinig ko rin na ang pangalan nitong minivan mo ay si Wagyu. Yes po. Ayan, so ngayon, okay lang ba sir? Pakita natin doon sa mga nanonood kung ano ang itsurang kabuuan ni Wagyu para makita nila kung ano ba, maganda ba talaga o hindi. Parang ganyan. Okay lang sir? Okay lang sir. Ayan, pero bago natin ikutan si Wagyu, panoorin niyo muna to. Ngayon din. Ayun sir, nakita mo yon? Napanood mo? Oo. Ano masasabi mo ron sir? Maangas sir. Maangas, di ba? Maangas, Oo, maangas. Parang si Wagyu rin. Maangas din tong si Wagyu. Ayan sir, eto na. Sir Marbs, ikaw na magkwento, pakilala mo sa amin. Anong klaseng minivan ba itong si Wagyu? So, si Wagyu nga pala ay isang DA64W Suzuki Every Wagon, Smiley Edition, turbo powered and single power slide lang po. 4x2 automatic transmission. Automatic transmission. Ayan. So, nung nakuha mo ba to sir, ganito na talaga ang itsura niya o marami ka nang pinadagdag dito? Actually sir, marami siyang pinadagdag po sa kanya kasi nirelease po to, all stock po talaga siyang ano eh. Pero ganito na yung kulay niya. Bali dati siyang white nung nasa Japan, then namin siya sa tinatawag nating recon. Oo. Naging ano na po siya, metallic green na lang po. Kasi yun po ang requested na kulay ng lola ko kasi derived sa unang sasakyan niya na Ford Cortina which is metallic green ang color. Okay. So, yun yung request ng lola mo, metallic green. Bakit metal ba siya? Di naman. Hindi. Ano mga sound trip niya? Mga oldies pa rin talaga. Kala ko metal si lola eh. Hindi po. Meron kang steel bumper dito sir. Ikaw na rin ba nagpadagdag nito? Yes po. Hindi siya tulad nung iba na parang aesthetic lang yung steel bumper nila. Ayan, so 64W, automatic transmission. Power. Itong mags and tires mo na to sir, ikaw na ba nagpa-upgrade niyan? Actually, naka-bonus po kami talaga sa mags. Then yung tires na lang po pina-upgrade na lang namin. Kasi ang mags niya po, coming from Japan, ganyan na po talaga siya. Jackpot kayo dyan. Ibig sabihin, nakalip na po siya. Naka 2 inches na rin po siya. Kasi, Nung dumating galing Japan? nung Japan po, stock pa rin po siya. So Okay. kami na po talaga nagpalit. Okay. So ano yan, 2-inch lift ba yan sir? 2 inch lift lang po siya para ano. Okay. Bakit 2-inch lift? Bakit mo naisip na magpalip? Bahain ba dun sa lugar nyo? Di naman sir, kasi po, sorry po sa mga kababayan ko kasi since medyo malubak po ang daan. Kasi if gagamitin po natin siya at the same time sa mga, let's say, mga matatad na kalsada, kailangan po talaga natin at least mag-lift at the same time para mas secured po yung ilalim natin. Kasi
pwede rin po siya mag-cause sa ilalim ng damage eh. Kaya pinalit ko na siya na 2 inches. Ayan, gusto mo bang maging DPWH secretary? Huwag na po sir. Ay, wag na. Huwag na po. Ayan, pero tama naman yun. Kumbaga, kasama yun sa pag-iingat mo sa sakyan mo. Yes. Kung bako-bako, lubak-lubak ang mga kalsada ninyo, mas okay kung nakalip kayo ng konti para hindi persado yung sasakyan. Di ba, sir, no? Yes po. Ayan, so far, wala man ako ibang nakikita rito. Ay, low roof pala, itong si Wagyu. Ito na, silipin ko na to, sir. Dito tayo. Okay lang, sir, buksan ko na. Okay, sisilipin ko. Okay, dito sa loob ni Wagyu ay maraming... Ay, yung bag ko pala nandito. Kasi dito ako galing kanina eh. Ayan, nandiyan yung bag ko. Okay, so sa loob ni Wagyu, basic dashboard lang mga kaibigan. Meron siyang Android screen dyan. Merong cellphone holder. Tapos, ito sir, ano ba to? Dashcam ba to? Yes po, dashcam po yan. Ayan, merong dashcam dyan. Tapos meron ka ring turbo timer. Yes po. Gaano katagal yung timer mo bago magpatay ng makina? Well, depends po kung gaano rin po siya katagal ginamit. Kasi mostly po namin is lagi 4 minutes para sigurd na po. 4 minutes. Apo. Ayan. So iba-iba rin kasi ng ng oras, no? Nasa may-ari naman yan kung ilang segundo o ilang minuto yung ise-set mo. Ayan, okay. So parang ano tawag dito, sir? Anong kulay itong upholstery mo? Actually, sir, nakalimutan ko po. Pero parang sabi po sa amin, beige po yata yung kulay. Tapos then hazelnut brown po. Okay, so beige and hazelnut brown. Ayan, Apo. ganyan yung kulay ng upholstery nila. Yun, okay naman. Iba talaga low roof eh. Meron siyang kakaibang angas eh. Yes po. Sir, buksan ko na to. Yes po. Actually yan, sir, power slide po yan din. Ayan, power slide. Single Okay. power slide siya. Ayan, okay. So dito, captain seat mga kaibigan. Siyempre, alam na natin yan. 64W, kaya captain seat po yan. At siguro naman, alam mo sir kung bakit captain seat ang tawag? Yes, sir, alam na Ayan, alam. bakit captain seat ang tawag? Kasi tawag po natin na, ano ba tawag po minsan natin sa mga kapitan? Yun na yung punchline nun, yung kapitan. Okay, dahil itong gitna na to ay pwede mong gamitin kapitan. Ayan, kaya captain seat. Ayan, malinis lang, pati yung carpet nila, yung flooring, parang stock to, original to na Japan. Tapos yung ceiling ay, ayan, parang pa-block na to eh. Pa-block na yung ganitong ceiling. Pero okay lang din naman. Si Bukbok gusto kong ipaganito ulit eh. Kasi parang nagsawa na ako ron sa VIP ceiling na ano. Ba't ba ako nagkukwento ng parang sa sarili ko? Dito tayo sa likod, sir. Okay, dito na tayo sa likod ni Wagyu. Dito ay nakakita tayo ng, ayan, ngayon lang ako nakakita ng reverse camera na nasa taas. Yes, sir. Ayan, choice mo naman yan, sir, no? Choice na lang. Choice mo na. Kadalasan yan, nandito sa may plaka eh. Okay, tapos meron dito mga sticker. Ano yung 3M, sir? Ano yan? Yung 3Ms po, siya po yung nag-provide sa akin ng details about sa every wagon. Saka sa kanya rin po ako nakapag-pull out ng unit, sir. Taga saan yung 3Ms? Actually, siya po yung kasama ko po, sir. Siya ba si sir? 3Ms? Siya po yung 3Ms. So ano yan, nagpaparating ba siya ng mga unit dito? At the same time, ito po kasi yung pinakaunang unit ng every wagon na lalabas ng 3M. Okay. Tapos may sticker ka ng Ramones dito. Yan ba ang favorite band of all time mo, sir? Yes, bida influence po talaga ako ng Ramones, kaya yan. Oo. Ayan. Anong pinaka-paborito mong kanta ng Ramones? Number 1, Blitzkrieg Bop, sir. Yun, hindi ko alam yun. Pero, hindi kasi ako mas Beatles ako naman. Beatles Okay. naman ako. Ayan, 64W, merong every wagon emblem, may turbo na nakalagay dyan. Meron din steel bumper dito sa likod, protektado sa harap, protektado sa likod. At dito naman sa likod, mga kaibigan, parang tulugan ba to, sir? Ito lang ang kutsyon? Yes po, pwede rin siyang maging tulugan. Sabi ko, parang mas gusto ko ma-maximize yung space nito. Mas okay to. At least pwede mo siyang i-remove pag kailangan mo lang siyang gamitin for maraming hakutan at maraming sakay. Tsaka pagka nakakita ako ng ganitong unit na malinis yung loob, malinis as in walang ibang laman, ibig sabihin lang nun na gamit talaga sa hakutan to. Di ba, sir? Tama Yes, ba sir. ako? Ayan. Kasi si Bukbok, ni Bukbok, punong-puno yan. Punong-puno yung likod niya kasi bihira naman siyang gamitin panghakot. Kaya pag nakakita ako ng ganito, bakante talaga. Si YT, walang laman yan kasi panghakutan namin yan. Okay? So, ito ba, sir, ay napupuno nyo ng mga paninda to? Sabi nyo may sari-sari store kayo? Napupuno namin, sir, at the same time. Pero ang pinaka memorable sa akin na nagamit ito is kasi may kapatid ng lola ko from Santa Maria, we need to move the items from somewhere. May binigay sa amin mga halaman. Napuno namin siya at the same time ng mga halaman. Ang pinakamabigat na kinarga po nito is yung, kung alam niyo po yung graba. Graba? Grabang basa po. Oo. Medyo basa, mabigat po yun, sir. Oo. So, Kaya- kinargaan nyo ng graba to? Graba naman niya. Tapos? So ayun, Parang di ka natawa So sa far. joke ko
O, tapos, ano pa, sir? So far, bumalik siya sa dati niyang pwesto kasi sobrang bigat ng graba. Hindi ako binigo ni Wagyu sa performance niya. Oo. Kasi kahit mabigat, kahit na hindi nyo siya ilagay sa 2, since matarik din po Santa Maria, Oo. kinaya pa rin po niya kahit nakadrive. Hindi po siya nahihirapan talaga kahit akyatan, sir. Parang Oo. humihingi pa nga po siya ng Parang todo eh. kaya pa niya, no? Kaya pa Parang meron pa, kaya ko pa. Parang gano'n. Hindi talaga. 64 double yan, mga kaibigan. Sara ko na to, sir, ha? Yes po. Ayan. Ngayon, sir, gusto kong alamin kung ano ba talaga yung pinakamalaking naging ambag ni Wagyu. Mula nang dumating siya sa'yo, sa buhay nyo, ng lola mo. Basta, mula nang dumating si Wagyu, ano yung pinakamalaking ambag niya? Yun, bukod yun natutulungan yung business namin. Kasi may mga kamag-anak ako sa NCR, kumbaga siya na yung nagpapalapit sa amin kasi mahirap mamasahe. At the same time, napagkuklose kami. Ako rin, may mga business din ako, kagaya ng photography, kasi may mga clients akong malalayo. Mas secured ako sa gamit ko, nakakapagpalayo na rin ako ng biyahe. Then, sa pagbabanda ko naman, anywhere na may mga production na malayo, sabihin natin may Kawayan, Giginto, Malolos, nakakapag-expand na kami dun. So, kumbaga, yung ambag ni Wagyu ay sa maraming magkakaibang level. Di ba? Pero sir, wag mong kakalimutan na ang pinaka-importanting mapapasaya ni Wagyu ay yung lola mo. Yes. Ayan, so si lola ang top priority natin. Kung ano yung kailangan ni lola, kung kailangan niya mamalengke, maggrocery, mamasyal, dapat mapoprovide ni Wagyu yun pagka kailangan ni lola. Ano pangalan ba ng lola mo? Sinaida po. Sinaida? Sinaida po. Lola Zeni. Apo. Ayan, Lola Zeni, shoutout po sa inyo. Sana po makabili ako minsan dyan sa sari-sari store ninyo, ha? Ayan, si Lola Zeni nanonood yan. Malamang nanonood ngayon. Ano bang gamit ni Lola Zeni? Cellphone ba? TV? Saan ba nanonood yan? TV lang po, sir. Sa TV. Ayan, Lola Zeni, nanonood ka ngayon sa TV, no? Tama ba? Ayan. Si Lola Zeni nanonood, hindi lang si Lola Zeni nanonood dito. Yung mga mahilig sa minivan nanonood din, pero marami ring nanonood sa mga video ko na ayaw sa minivan at meron ding iba na nagdadalawang isip kung kukuha ba sila ng minivan o hindi. Ngayon, Sir Marbs, bibigyan kita ng pagkakataon, kausapin mo yung mga nagdadalawang isip sa minivan. Ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Salamat sasabi ko sa mga may ayos sa minivan. Huwag kang bibili ng minivan kapag ayaw mo ng unique na sasakyan. Huwag kang bibili ng minivan kapag ayaw mo ng cute na sasakyan. So, isa lang masasabi ko sa inyo, kung magdadalawang isip man kayo sa pagbili ng minivan, talagang bigyan nyo talaga ng doble pag-iisip. Nandun tayo sa, since surplus siya, second hand, at least proper maintenance, proper alaga lang din. Kagaya lang naman din ng mga local release natin dito yan eh. Bigyan lang natin sila ng alaga, magtatagal sa atin ng minivan. Tama yun. Minsan kasi yung nakakalimutan ng iba. Siyempre, ako medyo nagtitinda-tinda rin ako ng minivan ngayon. So, ang dami kong nakakausap na iba't ibang klaseng kliyente. Yung ibang kliyente, ang akala nila, kasa yung pinagbibilhan nila. Akala nila brand new yung binibili nilang sasakyan. Hindi po ganon. Kung magkaroon ng problema ang minivan po ninyo, normal po yun. Huwag po tayong magugulat. Kasi surplus po yan, binuulang po yan dito sa Pilipinas. So, posible na magkaroon talaga ng problema. Ang kailangan nyo hanapin ay yung maayos na builder o yung maayos na dealer na pag nagka-problema ka ay hindi ka iiwanan. Yes. Yun. Perspektibo ng isang nag-aalok din ng minivan na kumakausap din ng mga kliyente. Ayan, may ganun pong perspektibo. Talaga pong magkakaproblema. Kahit brand new naman, sir, magkakaroon ng problema yan, Of course, di ba? sir. Talaga naman, wala naman po kasi talagang sasakyan na perfect talaga sa simula po. Kagaya ng walang perfect na sasakyan, ganun din, walang perfect na builder, walang perfect na dealer. Lahat po yan pwedeng magkaroon ng problema. So, magkakaroon lang po ng perfect harmony kung pati kayo na mga hindi perfect ay magsasama-sama tayo. Tapos sisilip tayong ganyan sa future. Diba? Sama-sama tayo, parang ganon. Okay ba yun, sir? Okay, Ayos sir. ba yun? Natuwa ka ba ron? Yes, ano po. pala hawak mo sa banda nyo? Gitara po ako at the same time vocals din po. Parinig nga. Hindi ako naniniwala sa vocals na sinasabi lang eh. Parinig. Mahirap, sir, namamaos po ako eh. Hindi, okay lang yan. Nasaan ka na? Hinahanap kita. Baka naman pwede kang mahalin. Ganun lang po, sir. Galing. Okay lang po. Ang galing, ang ganda. Ano pa magat nun? Palambing, sir. Palambing. The Alleyways po. Saan mapapakinggan yan? Available na po siya on Spotify. Ayun, Palambing. 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 Ano pangalan ng banda nyo? The Alleyways po. Alleyways as in yung eskinita. Alleyway. Parang Alleyways. Parang Yes. ganyan. A-L-L-E-Y. Yes po. W-A-Y-S. Yes. Parang ganyan. Yun, galing. Magaling kumanta. Alas 10 pa na umaga, guys. Pero narinig nyo ba? Asan ka na? Baby ko! Diba? Sir, sabi ko, asan ka na, di ba? So, iwan muna kita kasi andito na tayo sa punto kung saan ako ay laging may binibigay sa mga nakakasama ko
dito sa Buhay Minivan. Pero gaya ng palagi nangyayari, puntahan ko lang kay Bukbok. Dito ko lang, sir. Huwag kang aalis dito. Yes po. Okay. Andito pala, sir. Dito pala. Ayan, ito na yung mga pamimigay natin. Kala mo, ang dami. Ano? Ayan, simulan na natin dito sa Buhay Minivan exclusive na keychain. Ito ibigay sa atin ni Neil. Shoutout kay Neil. Maraming salamat sa iyo, tol. Ayan. Shoutout mo si Neil, sir. Shoutout nga pala sa'yo, Neil. Mapakaganda na ito. Mukhang quality this. Oh, kita mo, dami sinabi, di ba? Ito rin. Oh, ito na yung sticker. Mayor TV, huwag kang bibili ng minivan na sticker. Ito yung black and white dahil ito yung version na binibigay ko sa mga members ng Buhay Minivan exclusive. Ayan, sir, sa'yo yan, Yes, sir. Thank you po. Okay. Ito naman, maraming salamat ulit sa 3K shirts, mga kaibigan. Ang aking pinaka-pinagtitiwalaang t-shirt sa balat ng Valenzuela. Ayan, shoutout sa inyo. 3K shirts. Ayan, kung hindi kasya sa'yo, sir, bigay mo lang kay Lola yan. Yes, Ayan, okay. po. Thank you po. At ito naman ay galing sa Aprobado Mayor TV na t-shirt, mga kaibigan. Available pa rin yan sa Lazada, Shopee at TikTok. Marami pa kaming ibang t-shirt doon. Puntahan nyo lang po kami. Aprobado po yan. Sa iyan lahat, sir. Thank you, sir. Ayan, sir, maraming salamat Thank sa pagdayo mo. Okay. Ayan, bago kita pakawalan, baka may gusto kang i-shoutout, may gusto kang batiin, may gusto kang pasalamatan. Bahala ka na dyan, batiin mo na sila. Shoutout nga pala sa mga kabando ko, The Alleyways, Jolo, Jesfar, nandito na ako. Malayo na nararating natin. Sa girlfriend ko na nag-OJT ngayon, Micaela, pagigihan mo. And shoutout nga pala sa kapatid ko dyan, mabuhay kayo lahat, maging mabait. Higit sa lahat, Lola, thank you very much. Salamat dahil binigyan mo ako ng opportunity na, kumbaga binigyan mo ako ng legs para makapaglibot sa malalayong lugar na hindi natin naaabot. Sa mama ko rin na nasa Dubai, shoutout na lang sa iyo, lagi po kayo mag-iingat. Work well, Ayun, pa-stress. Dubai, maraming ginto dun. Ano pangalan nanay mo? Babatiin ko, baka padalan tayo ng ginto. Angela po. Oh, Mami Angela, shoutout po sa inyo. Baka may mga nakakalat na ginto dyan sa Dubai. Padala nyo na lang sa amin dito kay Marbs. Ayan. Oh, Marbs, maraming salamat sa iyo. Thank you po. Thank you dahil araw ngayon ng linggo, alas 10 ng umaga, dumating sila. Ayan, medyo umaambon, kaya tatapusin na natin to. Okay, so dito pa rin kami sa ilalim ng malakas na ambon. Tatapusin na namin to. Kasama namin si Wagyu, kasama namin si Sir Marbs. Ang mga sabi namin sa inyo ay, huwag kang bibili ng minivan, baby! At isa na namang kwento ng Buhay Minivan ng ating napakinggan. Ngayon nga ay narinig natin ang Buhay Minivan story ng ating bagong kaibigan na si Marbs at ang kanyang minivan na si Wagyu, mga kaibigan. Ayan, kita nyo naman, sabi ko sa inyo, umaambon-ambon. So hanggang ngayon ay umaambon-ambon pa rin. Pero paambon-ambon man ay umulan naman ng magagandang kwento itong episode na ito, mga kaibigan. Gustong-gusto ko yung kwento na parang kakolaborate ni Marbs ang kanyang lola sa pagpapaganda, no, at paggamit ng minivan na ito na si Wagyu. So, ang ganda nun kasi, di ba, parang ang cool lang ni lola na parang hindi siya yung conventional at mga pangkaraniwang sasakyan, hindi yun yung mga natripan niya. Ang nagustuhan niya ay yung ganito, minivan din, mga kaibigan, di ba? So, kanina nga nabanggit ko na ilang layers, no, ang ambag nitong si Wagyu, di ba? Nagagamit para mapasaya si lola, nagagamit para makatulong sa kanilang maliit na sari-sari store, nagagamit para makapasyal sa mga kamag-anak, nagagamit para dun sa kanilang mga tugtugan, di ba? So, ang ganda lang. Napakaraming aspeto ng kanyang buhay o ng kanilang buhay ang naiambagan nitong si Wagyu. Okay? At narinig ko nga na parang hindi nila kinuha to sa builder. So parang sila na lang ang nag-build, parang ganyan. May katulong siya, may yung isang kaibigan, tinutulungan siya dito sa pag-maintain, pag-build dito kay Wagyu. So yun, posible po yun, no? Posible nyong magawa yun. Kuha ka ng basic na unit, di ba? Parang yung isang na-feature natin, si Bugoy, yung kay Aaron. Ayan. So di ba parang direkta from Yarda. Yun na yun, as is na yun. Yun na yung ginamit niya. Pero ito, nung kinuha nila, yun nga, pinapinturahan nila and all. So, ayan, yan ang itsura niya. Lifted. Bakit nga ba lifted? At bakit naka-off-road tires? Kasi yun daw yung hinihingi ng kanilang surroundings, ng kanilang pamumuhay, di ba? Kasi nga maraming baha, maraming lubak, parang ganyan. So, kailangan sasabay ka. Yun yung sinasabi ko na yung pinakamagandang sasakyan, yung sasakyan na pasok sa pangangailangan at sa lifestyle na meron ka.
Okay? So kung ikaw ay gusto mo ma-feature dito sa ating mga episode na tinatawag na Buhay Minivan, mga kaibigan, wala kang ibang dapat gawin kundi mag-message lamang sa aming Facebook page na tinatawag na Buhay Minivan Exclusive para ma-schedule natin kung saan, kailan at paano tayo magkikita para ma-shoot na natin ang Buhay Minivan episode na ikaw naman ang magkukwento. At syempre, yung mga pinamigay natin mga kaibigan, maraming salamat. Shoutout ulit sa 3K shirts mga kaibigan. Shoutout sa 3K, maraming salamat. At syempre yung t-shirt na pinamigay natin, Mayor TV na t-shirt yan, galing yan sa Aprobado. Napakarami pa po naming mga disenyo sa Aprobado. Puntahan nyo na po kami, Lazada, Shopee at TikTok para makabili po kayo ng mga t-shirt na para po sa inyo. Soon po ay maglalabas kami ng mga bagong disenyo. Shoutout ko na rin mga kaibigan yung mga tinitinda pa namin ng mga pabango, your perfume, your fragrances, your hanging diffuser. Ayan, makukuha nyo po yan Lazada, Shopee at TikTok. Ganon din po. O di kaya ay pwede kayong mag-walk-in dito sa aming tindahan, dito sa may Iza Snack. Located po kami sa Unit 11 Danding Building, CJ Santos, Malinta, Valenzuela City. Para matikman nyo rin po yung ibang mga pagkain na tinitinda po namin. Ayan, dito po kami. Yung merong tent na kulay green sa likod ng Sangkaterbang Poste. Ayan po yung pwesto po namin. Sa harap mismo ng Metropolitan Trial Court. Dito po yan sa may Valenzuela City. Para magkita-kita tayo, di ba? Malay nyo, puntahan nyo kami rito. Kadalasan ang shoot namin ng Buhay Minivan ay araw ng linggo. Okay, kadalasan ang oras niyan ay 1 PM at 3 PM. Ayan, no? So alam niyo na. Okay, so yung mga gustong makitambay, manood, wag niyo lang kaming istorbohin pagka nagsushoot po kami. Ayan, pero pwede niyo po kaming madaanan dito po sa harap ng Iza Snack. Okay, so this has been another episode of Buhay Minivan mga kaibigan. Ako pa rin po si Mayor TV. Kasama natin dito si Wagyu, andun sa kabilang side sa harap ng Iza Snack si YT, at andyan din po si Bukbok. At ang masasabi po namin sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan, ha? Ang titigas ng ulo nyo. Sinabi huwag kang bibili, bili kayo ng bili. Kung bibili kayo ng minivan, message nyo ako sa aking Facebook page. Ayan, Mayor TV sa Facebook. Pag-usapan na natin yan. Ayan, dyan pa si Didi, mga kaibigan. Mag-shoot pa yan. Ayan, ngayon lang kami nakapag-shoot. Oo, maambon pa rin. Oo, maambon-ambon pa rin. Okay, yan si Wagyu. Andun sila Marbs sa Iza Snack. Ayan, wala namang rito. Wala namang nagbigay ng kahit na Didi. Wala tayong paghahatian. Oo nga po, walang chicharon, walang... Pulburon, wala. O yan, edit mo na lang to. Kausapin mo na yung sarili mo. Outro mo na yan, Didi. Sa init, pagod, gulo at stress na meron tayo sa Kamaynilaan, kailangan din nating huminga paminsan-minsan. Parang nare-recharge talaga tayo. Talagang mare-relax tayo. Maniniwala ka ba na 2 hours away from Metro Manila lang itong lugar na to? Ito yung Samaras Farm and Resort. Isang simpleng lugar na makapagbibigay sa'yo ng kapahingahan. Yung tipong yung mga stress mo sa trabaho ay pansamantala mong makakalimutan. Babalutin ka ng mga puno at katahimikan at mabibigyan ka ng totoong kaligayahan. Di ba importante yun? Yung paminsan-minsan makatakas ka naman sa stress. Marami silang available na rooms na talaga namang magugustuhan mo. Ang gandang mag-picture-picture dito. Masarap din ang simoy ng hangin dahil pinagigitnaan siya ng mga dagat at ng mga bukirin. Marami ring mga activities na pwedeng gawin dito na siguradong mag-e-enjoy kayo ng pamilya at ng mga kaibigan mo. Kung gusto mo talagang ma-experience yung tunay na relaxation, dito ka na magpunta sa Samaras Farm and Resort. Located sila dito sa San Juan, Batangas. Ilalagay ko na lang din sa comments yung account nila para makapagpabook na kayo at para ma-experience nyo rin yung relaxation at enjoyment na na-experience namin. Dito lang yan sa Samaras Farm and Resort.